Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Arrest ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Diversionary tactics lang daw ng Malacanang. Alam mo natin ang detalye kay Mean Corvera. Mean. Tinawag na diversionary tactics ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang bantang pagpapareso sa kanya sakali maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Kasunod yan ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na makakatanggap ng kaparehong treatment si de la Rosa gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling iparesto ito ng ICC sa pagkakaugnay umano sa mga kasong crime against humanity. Sabi ni de la Rosa, binuhay ang umani warrant laban sa kanya para i-divert ang atensyon ng publiko at pagtakpan ng issue ngayong pinag-uusapan niya ang pagkakadawit umano ni First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ng business tycoon na si Paulo Tantoco. Bagamat wala raw siyang direktang impormasyon hinggil dito, sabi ni de la Rosa, kaduda-duda na binubuhay ang kaso ngayon sa ICC. Pero sa ngayon, wala pa siya natatanggap na anumang intelligence report sa umano'y paglalabas ng arrest warrant. Gayunman, pinaghahandaan niya rin ang worst case scenario dahil hindi niya malayong gawin ng Malacanang ang ginawa noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa malinaw na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador de la Rosa. Yan. Kung mahilig sila sa gano'n, no? kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, magagawa na naman sila ng issue about the ICC and the Senator para to divert the issue. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue kahit na old issue na rehashed issue ay nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yun. Mga maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ito talagang si Senator Bato de la Rosa. Oo. Ika nga kabisado na ho niya. Papunta pa lang itong mga ano na to. Itong mga politiko na to. Itong mga kumakalaban na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam na ho yan ni Sen Bato. Na talagang ano yan, diversionary tactics para mawala ang atensyon ng ating mga kababayan dito sa issue na kung saan nai-iskandalo na naman ang apelidong Marcos. Ito, dito tayo. Kay Claire Contreras, dito kay Ma'am Claire Contreras, aka Maharlika. Naku, itong si Claire Castro, yariho siya dito mga kababayan. Kay Claire Contreras na ba tayo o dito ho muna tayo kay ano? Okay, dito ho muna tayo kay ano? Kay Attorney Rowena Guanzon, kaugnay sa mga nawawalang sugarol. Dito ho muna tayo sa mga nawawalang sugarol. Bago tayo dumako sa ano, dito kay Binibining Maharlika. Game. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Pag-uusapan po natin ngayon, yung mga may Ganda ng damit ni Attorney Rowena, orange na orange. init Ganda, na balita. Gagawin natin series ito para matuwa naman kayo sa aking mga, this time legal na mga pagsusuri at opinion tungkol sa mainit na kaso ngayon. Yan. May kaso nga ba? Itong whistleblower ng missing Sabongeros na si alias Dondon. Ito, gusto pong sundan itong storyang ito. Dahil hindi yun nagtatanong
yung tatay ko po si John Sixto Guanzon ay sambungero. Nako. At breeder ng fighting cocks. So, nang similang po ako, kasabay ko na po yung mga manok. Lumaki po ako na yung nag-good morning sa amin at pumupukaw sa aming mga bata ay yung mga manok. Mm. At yung cod liver oil at mga vitamins na mga manok ng tatay ko, nakalinya din kami dyan nung bata kami. Binibigyan din niya kami ng cod liver oil. Kaya ito pong sabong ay Parang pampatalino ata yung cod liver oil na yan. Kasi itong si Atty. Gonzon, matalino eh. O, umpisa niyo na akong bigyan ng cod liver oil. hindi po ito Baka manok yun. malayo sa life experience ko. Yung tatay Okay. ko, kahit West siya, ay every Sunday, meron siyang sabong. Pupunta siya sa mga sabungan, nagdi-derby siya, at nagbi-breed siya ng fighting cocks. Ang pinaka-prominent niya na breed ng fighting cock ay yung Miner's Blue. At dyan po sa amin sa Negros, ang pinakamalaking sabungan ay ang Guanzon Cockpit. Ang mayari po nun, ang mga kamag-anak ko, Guanzon din po. Kaya, pag tinatanong nila, ba't ako nag-i-interest sa mga sabong at mga issue ng sabongero? Kasi nga ho, lumaki nga po ako sa kasabay ng mga manok. Kaya, pero itong legal na tingin natin tingnan natin sa legal na aspeto itong kwento ni alias Dondon. Sinusundan ko kasi to kasi parang dati hindi ko pinapansin Mm. Pero, di ba 4 years ago or so many years ago, may nawalang mga sabongero. Sabi nila around 34. Ngayon, merong daw witness na against dyan sa kay Dondon at kaya siya inaresto na kulong. Nakalaya siya, may piyansa yata siya. At ngayon, sabi niya, sa support daw or encouragement ni General Torre, yun ang sabi niya, ay magsasalita na siya. Mm. Nang sabi niya, totoo. So, ang story niya, which is not a testimony kasi hindi naman court, puro media ito Ang sabi ni alias Dondon, na yun daw mga sabungero na missing, yun daw ay nagtsope, yung mga nag-cheat ba? Nagtsope sa sabong ng online sabong na ang majority na may-ari ay si Mr. Charlie Atom Ang. So, ang sinasabi niya, tinutukoy niya na yun daw mga sabongero na yun ay kinuha niya o dinala niya sa mga pulis para i-turn over niya sa utos daw ni Atong Ang. So, what is actually say is that there was a conspiracy na ipapatay itong mga missing sabongeros na ito. At siya ay isang tuldok or point ng conspiracy na yon. Kumbaga, siya yung naging point man. Dahil siya ang naghatin ng mga sabongero na yon sa, sabi niya, mga polis. Okay? So, ano ang legal na meaning niyan? Sinasabi niya na ang mastermind si Charlie Atong Ang. Hindi siya. And therefore, sinasabi niya na dapat ang managot ay si Mr. Ang, hindi siya, dahil hindi naman siya ang pinaka-most guilty. Oh. Yan po ang istorya. Okay, naiintindihan na ho natin.
kumbaga, ika nga sa mabilis na salita para maintindihan ng mga kababayan. Alam mo, naiintindihan ng mga galing yung mga kasama na yun. Tinuturuan nga ako ng iba dyan eh. Hugas kamay, yung mga yung salitang kalye, yun ang ginagawa nitong si alias Totoy. Naguhugas kamay. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Di ba? Naguhugas kamay siya para makitang mas may kasalanan. Yan si Charlie Atong. Naiintindihan na natin, okay? According to alias Donbot. Ay, paniniwalaan ba natin siya? Nako. Tatalakayin po natin yan sa sunod nating video. Kaya abangan nyo. Abangan natin, attorney. Mag-follow kayo kay Attorney Gonzon. Ito, love na love ko yan si Attorney Gonzon. Sa lahat ng pinklawan at dilawan, ngayon lang tayo nagmahal at isang tao lang yan. Walang iba kung hindi itong si Attorney Rowena Gonzon. Kahit na hindi na yung paniniwala sa politika, yan, pinklawan, dilawan. Pero yung prinsipyo niya, talagang nanindigan siya na itong si Marcos Jr., mahilig sa Coca-Cola. Di ba? Dito na ho tayo kay Binibining Maharlika. Rekta ho tayo sa kanya. Ako, dokumento ho ito eh. Ika nga pagkalatagan ng dokumento, ito mga kailangan nating mapanood eh. Kasi yung kay Auntie Claire, di ba, sinabi niya, hindi totoo yan, altered yan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi tayo linatagan. Ito, meron pang seal ng Beverly Hills Police Department. Yung na yan ito si Binibining Maharlika. Hindi pa ho natin napanood. Sabay-sabay ho natin panoorin dito sa video na to. Okay? Ang pa lang ho dito, ang pinaka-na-establish pa lang ho talaga natin, ha? Merong report, merong medical examiner, sinabi ito yung dahilan ng pagkakagurgor. Ang kaso ay bukas. Merong mga video naglabasan na kung saan noong gabi na bago mangyari ang the D-Day, namataan, ha? Hindi ito kumpirmado na yung video na yon. Noong gabi na yung mismo, nangyari yung karumal-dumal na pangyayari na nangyari dito kay Paulo Tantoco. Magkatabi pa itong si Lisa, itong si Tantoco na chumichibog. At meron ding video na lumabas na kung saan nagsasayaw-sayaw pa sila na ng I Will Survive. Ayun. Hindi nakasurvive. At yung si Lisa Araneta Marcos, kitang-kita ho doon sa video, napasayaw-sayaw din ho siya. Yun pa lang ho ha. Maliban doon sa mga yon, wala pa rin hong sasabi o makapagtuturo na talagang mga matitibay na ebidensya. Kumbaga ito kaya nakakaladkad ang pangalan ni Lisa. Actually hindi naman makakaladkad. Halimbawa kung wala siya dyan, halimbawa ang pinuntahan nitong si Paulo Tantoco hindi naman talaga event ng pamahalaan. Wala namang problema eh. Tapos kahit na halimbawa magkasama sila dyan. Pumunta sila sa isang pribadong pagtitipon o pribadong party. Imbitado si Lisa, imbitado si Tantoco. Nangyari yan kay Tantoco, hindi man pakialam natin, nangyari kay Tantoco yan. O kahit na nandiyan si Lisa, and so, pribado yan eh. Hindi natin dapat pakialaman yan. Kung meron man nangyaring ganyan, pareha silang imbitado doon, wala nang pakialam si Lisa doon. Ang problema ho dito, yung event na pinuntahan nila, PhilFest, pinondohan niya na sambayan ng Pilipino, ginastusan niya ng ating mga kababayan. Public figure itong si Lisa Araneta Marcos sa pagiging first lady ho niya, asawa ho siya ng Presidente Marcos, 'di ba? At yung FilmFest na yun, isa sa mga kapritsyo ni Lisa yon. At yun ang event na inatinan nitong si Paulo Tantoco. Kaya lang naman nakakaladkad. Maiginahot malinaw tayo dito. Ha? Hindi natin kinakaladkad dito ang pangalan nitong si Tantoco dahil pribadong tao yan. Yun yung event na dinaluhan nila, pinondohan na sambayan ng Pilipino. At yung pagpunta nila doon, malamang sa malamang, alangan naman gagastos siya si Lisa o mag-filmfest tayo, pakilala natin ang mga pelikulang gawang Pilipino sa Amerika. Tapos gagastos siya ng sarili niyang pera. Filmfest nga, Manila Filmfest. Malamang sa malamang, yan, galing sa pera na sambayanan niyang ginasta nila dyan sa Filmfest niya. Kasi puro government official ang dumalo. Halimbawa na lang yung ating tourism secretary, si Frasco, nandyan. Balita natin yung MMDA, nandyan din. Yung si Artes. Katabi niya, kamukha niya, hindi tayo sigurado dyan. O kung hindi man, mali tayo. Hindi, kamukha niya, nandyan yung kamukha ni Artes. Nandiyan si Chis Escudero, si Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, nandiyan ho sila sa naturang pagtitipon na yan. Kaya talagang hindi ho maiiwasan na mapakabit yung mga pangalan ng mga politiko, mga pangalan ng mga mai-influensyang tao diyan sa naturang kaganapan na yan. Kaya sana rin naman
Alam naman natin, naiintindihan ng pamilya ni Paula Tontoco na kung bakit ito napag-uusapan sa social media dahil ang pinuntahan nila, pinondohan ng pera ng sambayanan. At dun sa mga pagtitipon na kung saan pinupondohan ng pera ng sambayanan tapos merong mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi naman siguro kalabisan sa parte ng mga kababayan natin na mapag-usapan itong itong mga ganitong klaseng pangyayari sa ating bansa. Okay? Mga kababayan, bago natin simulan, salansanin ang mga kaganapan, Ayusin diba, mo, madam. sabi ko nga kahapon, yung 20-minute vlog natin ay kino-confuse kayong lahat na hindi kasali si Lee Satanas sa mga parties or hindi kasama si Lee Satanas nung gabi ng si Tantoco, si Paulo o si Pawi, kilala siya, yun ang kanyang pet name sa kanyang pamilya, na walang kinalaman si Lee Satanas. Alright? Mga kababayan, ipiniliwanag ni Dean Chase kahapon at napag-usapan din namin yun, nagkita kami, na yung kanyang dokumento, okay, actually ay talagang legitimate. Yun ulitin ko ha, yung tanim document kasi na sinasabi ng Malacanang, ng mga bangag at ng kanilang attack dog na si Clarissa Castro, Clarissa Taratara. Akala ko nag-ano na ba yan? Nag-ano na ba siya? Courtesy resignation. Nag-resign na ba ang Gaga? Ba't ganun pa man? Yung pinapakita nila talagang document, okay, yun ay edited. Okay? Ulitin ko po hindi yun ang pinapakita ni Dean Chase. Dito sa mga law enforcement agency personnel or officers, alam nyo naman yan kapag nagli-leak ng dokumento ang isang opisyal ng gobyerno, okay, may tinatakpan yan. Or tatanggalin niya yung, I just don't know kung ano yung term pa, yung siguro sa layman's term, yung identifiers na, di ba kapag nag-log in ang isang officer sa computer system, meron yan digital signature, di ba? May mga naiiwan yan, may mga bakas yan, may mga footprints kung ano pa man na nalalaman kung sino ang nagbukas, okay, ng computer at kumuha ng dokumento na patungkol kay Tantoco. Kaya naman ang mga not whistleblowers, yeah, there are also whistleblowers. Kaya itong mga police na ito na nagbibigay ng impormasyon, whether sa Pilipinas or sa Amerika, minimake sure nila na hindi perfect yung ibibigay nilang dokumento. Kasi nga, when I say hindi perfect, pwedeng takpan yung pangalan nila, may buburahin or something like that. Okay? Pero yung ipinakita talaga, yung tanim dokumento na pinapakita ng Malacanang, it's real tanim. Kasi naalala ko, may nag-send din sa amin yan. Okay? May nag-send din sa amin ng dokumento na yan na sabi, Miss Marlica, ito, document what do you think? Kasama ko pa si, maliban kay Dean, may document, dalawa yung document na yan. Magkasama kami ni Spokes Harry. Nasa Hague ako niyan. Pinakita ko, Harry, ito, may sinend sa atin. Tapos sabi ko, syempre si Harry excited dahil syempre kapag usapang bangag na talagang magpapalubog sa mga bangag, excited kaming lahat. Pero sabi ko, Spokes, tanim yan. Sabi ko ng gano'n, hindi natin pwedeng i-share yan. Tanim yan, kako, tanim. Dahil yung font, pinag-compare namin, ganyan-ganyan. Pero hindi po yun ang pinakita ni Dean. Tayo ho dito sa PH Update, hindi ho natin ilinabas yun. Maliban doon sa yung examiner, yung Beverly Hills Medical Examiner County something. Yun ay pinakita natin. Pero yung binasa nitong, hindi ko nga alam saan galing yung sinasabi ni Claire Castro na merong yung hanggang doon lang yan. Alam mo nila kagad. Doon ho kayo magtaka. Di ba paglabas ng issue, alam nila na merong dinagdag, merong hanggang doon lang yon. Fake news yan, di ba? Hindi nga natin, di ko nga binasa yan eh. Buti na lang hindi natin nakita. Kung nakita natin, nayari sana tayo. hindi ko natin na content yang na yan, yung dinagdag na yan. Hindi na natin yung mga balita sa sa mainstream media. Teka, hanapin ko. Tuloy lang natin Madam Claire, tuloy lang. Okay? Hindi yun pinakita ni Dean. Kaya yung sinasabi ngayon ng Bangag Administration,
Okay? Pang-confuse nga sa inyo para sabihin nila na kung fake nga naman yung documents na sinasabi nila, so ibig sabihin, okay, wala bang ito kasi, walang namatay na tantoko, walang nag-addictus. Kasi kung papansinin ninyo, mga kababayan, never ever in-acknowledge ng bangag, ni Lisa Tanas, ni Clarissa, o ng kahit anong ahensya na may Ito. namatay. Yan, ayan o, mga kababayan. Yan o yung mga isinyer nating screenshot nung lumabas yung issue na yan. Yan o, galing politiko yan. At galing News 5 naman ho itong isa na to. At yan lang ho, kasi kung di rin galing sa mga malalaking mainstream media, hindi ho natin ibabalita dito sa PH Update. Ito, Paolo Tantoco, pumanaw sa Coca-Cola overdose. Report, sinong fake news yan? Hindi naman tayo. Hindi tayo, kasi galing News 5 yan eh. Di ba? Yan ang sinasabi ho natin. Yan ang pinagtataka natin dito sa PH Update. Bakit noong labas pa lang ng issue na yan, ang Malacanang, alam mo nila kagad kung ano yung mga peke at hindi peke. Alam mo nila kung ano yung dinagdag at hindi dinagdag. Di ho natin alam na yung dokumentong sinasabi nitong si Auntie Claire nung una siya nagsalita diyan sa issue na nagulat pa nga tayo. Ano sinasabi yung dokumento? Parang di ko ata alam yun. Napagano na lang ho tayo eh. Tuloy natin. Sa Beverly Hills. Okay? Legit mga documents si Dean Chase kasi may watermark. Nakita ko yung pampaliwan. Kasi Tuloy natin. sa fraud department siya. Pumunta ako sa kanyang sa office niya eh. So, tinignan ko tuloy. Kaya nga itong binigay naman sa akin, ito sa coroner's office, to sa medical. Wala nga, kaya tinignan ko kung may watermark. Wala nga ito sa akin yung binigay nung a few days before inilabas ng coroner's office yung kanilang yung kanilang report, di ba? Ito talaga walang Watermark. Ito may pirma. Ayan, pirma. Ito dokumento to kasi minail to sa akin eh. Hindi ito galing sa email. Kung di minail talaga to sa akin. Pero ganito, mga kababayan, tignan ninyo, sabi ko nga sa inyo, mapagmatsyag kayo, maging matalino tayong lahat dahil ang gobyernong bangag ay nililito kayo. Hindi nila sinabi na, I'm sorry sa kababayan nating namatay na si Paolo Tantoco, di ba, na siya ay namatay sa Beverly Hills sa Hilton Hotel. At since ito may accident ang pagkamatay. Aksidente. Dito tayo tututok. Aksidente, then may Coca-Cola o may polvoron. Hindi ba bilang isang gobyerno na bangag, o Marcos, sige, isang Marcos na bangag, si Paolo Tantoco ay asawa lang naman ng Deputy Secretary ng Office of the President. Okay? Na si Dina Tantoco o Dina Arroyo Tantoco. Yan. Naku, may Okay? may tumatawag. Dali lang ha. Tignan na natin to. Dali lang. Baka importante. Basahin natin yung salita. Anong order natin? Ikaw nang bahala dyan. Sige. Kahit ano na lang. Okay. Yun So, ayun na nga. Palangga. Pagkain pala, gutom na siya. Pagkain pala yung tinatanong siya. Importante pagkain, di pa sila kumain. Hindi ba? Dito kayo. Okay, sige. Sige, ganito gawin natin. Okay, Totoong may dokumentong nag-leak na peke o may dinagdag. Dagdag, Okay? yan. Pero hindi na ako establish na yon. Totoo, merong dagdag dokumento. At malamang sa malamang, ang nagpakalat din dyan ang bangag administration. Di nga natin nabalitaan yan. Alam niya ng mga sumusubaybay dito sa PH Update. Hindi ho natin ilalatag dito kung ika nga pagka mga ganung screenshot. Punta tayo doon sa mainstream media kung sino talaga yung mga sila talaga yung ika nga pagka mayroong mabubuntunan. Sila magkakaroon ng problema dyan. post niyan, hindi rin nag-post si Dean yan. Ang tawag dyan ay tanim dokumento, tanim fake news. Now, doon na tayo papasok. Okay? Kasi naglabas na yung coroner's office na may namatay na isang 44 years old na si Tantoco. Ngayon, ang nangyari, na-emphasize yung dinagdag. Pero yung laman noong medical result,
ni Tantoco, pagkatapos nilang kinuha siguro yung katawan niya, yaang mga pinost na yan ng News 5 na kung saan Paulo Tantoco, pumanaw sa Coca-Cola overdose report. Yung mga salita na yan, natatapalan o natatakpan doon sa dinagdag na kung saan malamang sa malamang ang nagdagdag din ay itong bangag admin. Malamang sa malamang ha. Okay? May namatay at may bangkay na inuwi sa Pilipinas kasi nga namatay sa Beverly Hills ay itong aksidente. Hindi ba dapat kapag gobyerno ka, kung ang mga OFW, di ba, kapag namamatay, tinututukan dapat ng gobyerno at nagbibigay dapat ng statement, itong ang gobyerno. Pero bakit only for this Tantoco's death? Bakit ayaw pag-usapan, okay, ng gobyerno ni Marcos? Nako. Ng gobyerno ni Bangag? Aksidente. Hindi ba dapat ang DFA? Kasi may statement sila ngayon, mga kababayan. May statement ngayon. Sabi ng DFA, tingnan ko lang pa. Pasok tayo sa Sabi DFA. yan. Oh. Oh, okay. Okay, where is that DFA thing? Ito. Ang headline nila, DFA says, police report linking Liza Marcos to death of Rostan's ear altered. Okay? The supposed Beverly Hills Police report that allegedly linked First Lady Liza Tanas Marcos to the death of Russian's ear Juan Paulo Tantoco was altered. Malacanang said on Thursday. Well, anyway, sige, wala namang kwentang yun. Wala namang kwenta talagang balita. Okay. Hindi niyo ba napapansin? Ayon sa County of Los Angeles Department of Examiner, okay, ayan a male aged about 44 years that he came to his death on the 8th of March 2025. Okay? Ayan ang pangalan. Ito po yun. Nakikita nyo? Ayan, yan po yan. Sinend yan sa akin. Ito ay hindi galing sa email. Ayan, may perma yan. Oh. Yan ang mga dokumento. Yan yung mga merong seal, merong pirma. Yan So, ang ibig importante. sabihin, dito tayo tututok. May namatay na si Tantoco at dyan siya namatay sa Beverly Hills. Focus tayo dyan. Ay, Okay. tanggalin na natin yung tanim fake news nila. Ay, tanim dokumento nila. Tanim alter. Hindi ba dapat ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika na si Babes Romualdez, hindi ba dapat papanagutin, iimbestigahan nila at magbigay sila ng ulat sa taong bayan na, uy, may namatay. Asawa pa naman ito ni Dina Tantoco Arroyo na appointee ni Bangag Marcos. Yung- Hindi pwedeng itong pabayaan lang. Okay? Na namatay siya, tikom ang bibig. Imagine ninyo, mataas ang pwesto ni Dina Tantoco ni isang tuldok, si Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya at si Liza Tanas. Mga kababayan, Wala man lang wala man lang tayong narinig na pakikiramay dito sa pamilya na to na ay ang nakikisa kami sa pagluluksa ng pamilya na to dahil nga naman appointee ang yung asawa nito. Kaya nga. walang man lang sulat ng pakikiramay. Correct. Di ba? Walang sulat ng pakikiramay. Pero ang tinutukan nila ngayon, fake yan, may naglabas ng peking dokumento. Ulitin natin mga kababayan, ang nilabas ni Dean at nilabas ko ay hindi po peking dokumento. At hindi din po peke na may namatay na isang tao. Okay, na may namatay nga na si Tantoco na asawa ng appointee ni Bangag. Doon tayo tututok kasi doon kayo nililito. Doon tayo Right? magpo-focus. Doon kayo Yan. nililito na kapag nung may lumabas ng peke, sila rin ang naglabas niyan, mga kababayan, yung mga bangag din, ang naglabas niyan, para nga ito pang confuse sa inyo. Now, Yun. okay? Hanggang ngayon, wala silang ulat. Walang investigation ang DFA, walang investigation ang Senado, which is nandoon nga si Jingay Estrada at si Queso Escudero. Nandoon sila sa event na yon bago Nako. namatay si Pawi. Nako po. Bakit sila tahimik? Ni isang tuldok na pananalita, ayaw nila magbigay ng statement. Sabi nga ni Totoo. Philgen, yes, mag-hair follicle silang lahat. Okay?
Bakit ayaw? Hindi ba dapat isang Pilipino na namatay sa aksidente dito sa Beverly Hills at nakitaan ng toxicology test na mayroong pulburon, hindi ba dapat hindi ba dapat yan ay tutukan ng gobyerno ni Bangag na nakakahiya dito sa bansang Pilipinas na yung bitbit nila o nakasalumuha ni Lisa Tanas, sayaw sila, I will survive, pero hindi na nga nag-survive, talagang ayaw nilang pag-usapan. Tumututok sila, yung dokumento yan, tampered yan. Sadya nila yun, sila ang gumawa ng dokumentong yun. Mismo ang mga Bangag ang gumawa nun para ilihis. Kasi hindi naman nila pinakita yung dokumento ni Dean eh. Di ba? Binanggit ba doon si Dean? Hindi. Wala. Kasi tanim nila yun. Kaya sabi ko nga sa'yo, mag-ingat-ingat kayo sa kakapost. Kasi yung mga tanim na yan, galing din yan sa kampo ni Satanas. Yun. At magtataka ka, bakit ang pamilya ng Tanto ko wala rin, although tahimik sila. Pwede sila magsampa ng kaso eh. Actually, pwede silang, what you call it? Ayan, buti lumayas na siya. Okay. Lumayas yung ano. Right. Mga kababayan, kahit, kumbaga, sino yung mga nakasama nila doon sa loob? Yung nagsesyon sila. Kasi may session na naganap. Nakalagay nga doon sa leak report kasi yung kay Dean. Hindi yung may dilaw-dilaw na fake talaga. Hindi yon. Bakit, mga kababayan, ang pamilya, pero hindi ko lang sure kung ang pamilya ba may ginagawa sila na magsampa sila ng criminal complaint, 'di ba? Laban sa mga kasama o kay Lisa Tanas na na based nga doon sa leak report ay nandoon si Lisa Tanas. Ngayon, kung gusto talagang malinis ni Bangag ang kanilang pangalan, number one, sabi nyo nga, mag-fair hope follicle test. Yeah, it's a wrongful death. May nabasa ako dyan kanina. Pag-usapan natin mamaya ang wrongful death na yan. Ngayon, pwede magsampa ang mga nandoon sa loob para mapanagot ang mga taong mga taong, ang tawag dito, andito pala yung kay Dean, yung galing kay Dean. Okay, hindi po, itong babasahin ko, hindi po ito yung sinasabi ng Malacanang na fake, pero ito po yung babasahin ko ay ito yung leak. Okay, ito yung sinasabi ni Dean. Okay? Right. Incident. Okay. Ito ba yun? Ba't wala yung isa? Okay. What the heck? Okay. This is not mine. Yung kay Dean. Saan? Akin pala yun. Okay. Ang kay Dean. Where is that? Okay. Wait a minute. Dami kasing message. Okay. Okay. So anyway, sige. Bago i-send sa akin. Alright. Ngayon, mga kababayan. Nasaan na tayo? At nawala yung alindog ko. Okay. So ngayon, sa GMA deleted smell fishy, ganyan. Okay. So ngayon nakalagay doon, di ba? Doon sa leak report na yun, may mga tao, may mga personalities nandoon, ganyan. Tapos may nakalagay doon, di ba? Ako ang unang nag-report sa inyo. Ako ang unang nag-report sa inyo na dinelayed nila yung pagtawag ng ambulance bago nila nireport 7 hours. According to our informant. Alright? Okay. Di ba, nakalagay dito, redacted to eh. Ito, Beverly Hills talaga to eh. Okay? Ayan o. Okay? Ngayon, on Saturday, March 8, 2025, okay? Hindi ko na ito babasahin lahat. Okay? Ito ang sabi ng statement. Stated that other associates, including, okay, sino yun? Tignan natin ito. Responding, chest compression, okay. Ito. Ito yung nakasulat dito na stated that she and her associates, including blank,
and the decedent had dinner at the Waldorf Astoria. Dito, nakapunta ako dito, di ba? Nakita yung mga video namin ni Attorney Glenn. Pumunta kami dito. At the evening of March 7, she observed Mr. Tantoco exhibiting signs of distress, including profuse sweating, incoherent speech, and visible disorientation. She called inquiring whether he required medical assistance, but, nakalagay dito, but Lisa Canas reportedly downplayed the symptoms and suggested that Mr. Tantoco return to his hotel room to rest. Ganyan-ganyan. Okay. So ito yung nag-jive, yung report na to, sa aking puting ahas, na nag-wait sila ng 7 hours bago sila tumawag ng rescue or 911. Ngayon, mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tulad ng title natin, ay pwede silang kasuhan ng involuntary gurgur. Meaning, nakita na nila yung mga witness, kung sino man, na meron ng manifestations ng incoherent, kumbaga hindi na siya normal. Kumbaga hindi na normal. May mga nakita ng sintomas na hindi na normal yung tao dahil nga. Alam nyo mga kababayan, itong multong ginawa na to ng administrasyon, maniwala ako kayo, tapos na ang administrasyon na hahabulin pa ho sila nito. Yan si Lisa, ano pa ho siya? Mumultuhin pa rin siya ng ginawa nilang ano na to, ginawa nilang multo na to. Sigurado ho tayo dyan mga kababayan. Ganun-ganun na lang. Anak ng toka. Di pwede yan. You know, tumira sila ng lasing or whatever, kung ano pa yung mga tinira nila, di ba? Kung ano pa yung ginawa nila mga kababayan. So, ano ang pwedeng gawin ng pamilya? Dahil may namatay eh. Hindi fake news. Hindi fake news na may namatay. Hindi rin fake news na namatay sa Beverly Hilton. Hindi rin fake news na merong pulburon ang kanyang toxicology test. Hindi rin fake news na 44 years old siya na siya ay si Tantoco. Yan ay hindi fake news, mga kababayan, kasi nga hawak natin dito. Ngayon, ano nga ang pwedeng gawin dito not only kay Satanas, yung mga taong nasa loob. Kasi nga, base sa aking unang ulat, base sa ating informante, di ba, na hindi ko pa ngayon pinapangalan si Tantoco kasi wala akong hawak na death certificate or anything na makapagpapatunay na may isang namatay na itong pangalan. Kaya nga, hindi ko pinangalanan itong taong ito. Inong namatay, ni si Tantoco. Pero ngayon pwede natin siya mapangalanan kasi totoong namatay talaga siya at totoo talagang may pulburon involved at sinasabing aksidente. Na ito ay napaka-number 1 na dapat hindi natin makakalimutan at huwag tayo magpapabudol muli sa Bangag Administration. So, sa report sa leaked document ni Dean at sa report ko, nag-match na dinelay nila ang pagtawag sa 911. So, meaning, pinabayaan nila dahil for what reason? Baka iniisip nila, baka hindi naman mamatay, baka ma-revive kasi nga naman, high profile. Malalaman na siya ay isa sa mga entourage. Hindi, if ever kasi dalhin sa hospital, di ba, magkakaano din yan. At least kung nabuhay siya, kung nagkaroon man ng issue na kesyo, may chismis na andaw na over sa Coca-Cola, dinala sinugod sa hospital. Ngayong mga panahon na to, yung issue, gurgur na. Wala na, buhay yung tao eh. Ano ba? Hindi, sumakit lang ulo niya, di naman totoo, kasi nungalingan naman yan. Nagtay lang siya, kaya siya dinala sa hospital, di ba? Ganun lang naman, pwede nilang palusutan yan, kasi nungalingan yan. Si Mr. Tantoco, kausapin natin, ano ba nangyari sa'yo sa Beverly Hills? Ano, sumakit lang yung tiyan ko, kaya nagpapadala ako sa hospital. Kahit na ganyan na yung mga sintomas, hindi pa nila dinala. Kaya yan ho ngayon ang inabot nila. Ayun na nga mga kababayan. Kung gusto nyo tapusin ang video na yan, Binibini Maharlika, magtungo lang ho kayo sa kanyang YT channel. Maraming salamat ho sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Isa pa, 5 minutes pa. O sige, 5 minutes pa. Well, kasi nga, dahil yung asawa niya, kasama niya, na si Dina, dahil na-appoint ni Bangag. So ito'y malinaw, okay? Mga kababayan, na nakita na nila na mayroon ng manifestation, distress na yung tao.